God, praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Maslo sa probinsya ng Eastern Lane. Eastern Samar, ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Maslo. Mahimutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga naa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ika-siyam-na-put-isang kabanata, ang talata po ay 8. Ika'y magmamasid at sa panonood, mapapatunayan iyong makikita taong masasamay, pinaparusahan. Ika'y magmamasid at sa panonood, mapapatunayan ika'y magmamasid. At sa panonood, mapapatunayan iyong makikita taong masasamay, pinarurusahan. Iyong makikita taong masamay, pinaparusahan. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pa makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo na ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan habang aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Maslog sa probinsya ng Eastern Samar. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Maslog nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Maslog. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo, 16 na kabanata. Ang talata po ay 9 hanggang 12. Sinabi ni Moises kay Aaron, "Parapin mo ang buong bayan kay Yahweh, sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo." Nang sabihin nito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawi ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne sa umaga. Bibigyan ko sila ng karne sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang sa gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako si Yahweh,
ang kanilang Diyos. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ng Diyos na nakikinig at nagkakaloob sa gitna ng disyerto. Lahat po tayo ay nakakaranas ng disyerto sa buhay. Ito ang panahon ng kakulangan, pagod, at kawalan ng kasiguraduhan. Ano ang unang reaksyon natin? Madalas, nagrereklamo tayo. Sa Exodo 16, ang mga Israelita ay pinalaya lang mula sa Ehipto. Ngunit ngayon, sila ay gutom sa disyerto. Nakakalimutan nilang mga himala ng Diyos. Nagsimula silang magreklamo kay Moises at Aaron. Ang ating mga reklamo, mga kapatid, ay naririnig ng Diyos. Ngunit ang kanyang tugon ay hindi parusa, kundi biyaya at pagpapakilala ng kanyang katapatan. Unang punto, umarap tayo sa Diyos at huwag tumalikod. Sinabi ni Moises kay Aaron sa versikulo 9, paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh. Nang humarap sila sa disyerto, nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa ulam. Kung tayo ay may problema, madalas tayong tumatalikod sa Diyos. Naghahanap tayo ng masisisi. Ngunit, ang unang hakbang sa paggaling ay ang pagharap sa Kanya kasama ang ating mga dalahin. Huwag mong itago ang iyong lingkot o galit. Dalhin mo yan sa panalangin. Umarap ka sa Kanya. Dahil doon mo makikita ang Kanyang kaluwalhatian at sa gitna ng iyong madilim na sitwasyon. Ikalawang punto, naririnig ng Diyos ang ating mga daing. 2 beses binanggit sa teksto, versikulo 9 at 11. Ang pariralang narinig ko ang reklamo. Hindi bingi ang Diyos sa mga Israelita at hindi siya bingi sa iyo ngayon. Minsan iniisip natin na nakikinig lang ang Diyos kapag maganda ang ating panalangin. Ngunit kahit iyak at reklamo ng pusong nahihirapan ay umaabot sa kanyang trono. Mapagkakatiwalaan mo ang Diyos sa iyong mga totoong emosyon. Alam niya kung kailan ka talagang nahihirapan. Hindi siya lumalayo kapag ikaw ay umiiyak. Sa halip, mas lumalapit siya. Ikatlong punto, sapat na biyaya sa takdang panahon. Nangako ang Diyos sa versikulo 12, sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. At nagpadala siya ng mga pugo sa gabi at mana sa umaga. Ibinibigay ng Diyos ang kailangan natin araw-araw. Hindi kulang, hindi rin sobra para mag-imbak ng labis. Tinuruan niya silang umasa sa Kanya sa bawat bagong umaga. Huwag kang matakot sa bukas. Ang biyaya ng Diyos ay may schedule. Dumarating ito sa tamang oras. Kung ano ang kailangan mo para sa araw na ito, iyon ang ibibigay niya.
matutong magtiwala sa Kanya at sa Kanyang sapat na probisyon. Bakit ito ginagawa ng Diyos? Sabi sa dulo ng bersikulo 12, sa gayoy malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Ang bawat himala sa disyerto ay hindi lang para mabusog ang tiyan, kundi para patatagin ang kanilang relasyon sa Diyos. Kung ikaw ay nasa disyerto ngayon, tandaan mo na hindi ka iniwan ng Diyos para mamatay sa gutom. Iniwan ka niya upang makilala mo siya ng mas malalim bilang iyong tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa karanasan ng disyerto. Samantalang ito po, yung mga pagkakataon na napakahigpit, napakahirap. Ito din yung pagkakataon na nagiging maliwanag sa amin ang iyong katapatan at ang iyong pagkakaloob ng lahat namin pangangailangan. Kami po ay humihingi ng tawad sa mga pagkakataon ng reklamo at ang aming panalangin. Kami po ay patuloy mong kalooban ng isang puso na susunod at gaganap sa iyong dakilang kalooban. Lord, kami umaamin na sa aming mga sarili, kulang kami, amang Diyos. At hindi namin magaganap ang iyong dakilang kalooban kung hindi mo kami tunay na sasamahan. Kami po'y nagtitiwala sa bawat pagkakataon. Kami po ay gagabayan at ipinagkaloob mo na ang tagumpay ayon sa iyong ipinangako. Lord, amin din pong idinudulog sa iyo ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Maslo, sa probinsya ng Eastern Samar. Ang aming panalangin, magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagpapakumbaba, magkaroon ng pagkakaisa at pagmamahala, siyang maging dahilan upang maitatag ng Santong Espiritu ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Maslo. Maging dahilan nito, Panginoon, upang dumaloy ang iyong Espiritu at kapangyarihan sa pagbabahagi ng iyong banal na salita at tunay na kaligtasan ang tanggapin ng bayan ng Maslo. Hayaan mong dumaloy din po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang bawat bayang ito. Hayaan mong dumaloy ang kaunlaran at maranasan din sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na tanggapin namin yung tawag mo bilang launching pad of the gospel, missionary, sending country, at the America of Asia in the height of its glory. Dasal namin namang Diyos na kumilos ka ng may kapangyarihan upang tunay aming malakaran at maganap ang iyong dakilang kalooban. Kaya aming idinudulog sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord ang siyang naghahari sa aming bayan. Dasal namin ang pangunguna mo ng may katapatan at tunay na pagkatakot sa iyo. As we also declare blessings sa mga training agencies, katulad po ng May Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sa pagsunod at pagganap ng dakilang kalooban mo. As we also declare your blessing sa mga misyonero at OFWs na tinawag mo bilang overseas
Filipino witnesses. Hayaan mong sa bawat bahagi ng mundo na iyong pinaglagyan sa kanila maipahayag ang iyong katotohanan sa pangalan ni Jesus. As we also pray sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Hilusan mo po ang mga bayang ito. Dumaloy ang kaluwalhatian mo at ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Hayaan mong mapangyari ang iyong pangunguna at patuloy na bumaba ang iyong dakilang presensya. Sinasalita namin ang kakaibang pagkilos mo, maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, kilusan mo ng iyong kapangyarihan ng China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at America. At kami nananalig sa kumpletong pagkilos ng iyong Santong Espiritu. Sasamahan mo ang mga lingkod mo upang tunay na maganap ang dakilang kalooban mo. As we declare peace over Israel. Maraming salamat. Tinatanggap namin na tinugon mo na at nasa amin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with park, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.